The Maguindanao Tale and The Faithful Wife. Ngayon, mainihanda akong mga katanungan para alamin ang kanilang mga buhay-buhay. Sino nga ulit ang faithful wife? Siya yun! So, bagong mga katanungan, pwede mo muna ba kaming bigyan ng konteksto ang ating mga manonood sa inyong istorya? Pwede naman. Ay, bakit? Hindi. Ang nangyari kasi, ang nangyari sa kwento namin, bago mamatay ang aking ama, naawaan siya. Kaawaan na. Pinayuhan niya ako na mag-asawa ng isang dalaga, no? Ano nga ba ang tawag? Ano ang tawag sa mga dalagang kababaihan sa inyo? Oo. So, ang tawag kasi sa amin dyan, mga raga eh. Mga raga? Oo, huwag daw akong mag-aasawa nung mga hiniwalayan na nung previous na asawa nila. Ganon? O kaya, yung mga babae na namatayan ng asawa. No, so hindi mo ba tatanungin kung ano tawag namin doon? O ano nga ba ang tawag doon? Oo. Bali, ang tawag kasi namin sa mga mga namatay ng asawa, mga balo, no? Balo. So, balo. Okay? Ang tawag naman namin sa mga hiniwalayan ng asawa sa hindi man lamang dahilan, ang tawag naman sa kanila is bituanem. Mga bituanen, mga hiniwalayan, mga divorce. Oo. So, ito na nga ang kwento. Yun ang pinayo sa akin na maghanap daw ako ng isang dalagang babae, no? Ng isang raga para asawahin or para gawing asawa. Okay? So, sino ba yung raga sa inyo? Hindi ako yun. Hindi rin ako. Ay, siya naman siya. Siya ang dalaga. Siya ang ating raga. Fresh na fresh ang ating raga. Oo naman, So, ayun na nga, nung ipinayo sa akin yung tatay ko yon, kita niyo naman, hindi ko sinunod. Kasi ilan kami dito? Apat, Bro, grabe i-exclude natin yung Grabe ka, tatlo agad. Talagang kinasama mo lahat. Ano yun? Para may team building sila. Di ba? Di ba hindi siya Muslim talaga eh. No? Talagang pwede sa kanila mag-asawa ng higit pa sa isa. Oo. Hindi ba? Oo naman. Pero sabi kasi sa akin ng tatay ko, kung bakit niya gusto na mag-asawa ako ng isang raga, kasi mga faithful daw to. Mga tapat na tao, no? Compared sa mga balo sa bituanin, higit na hindi matatawaran ng isang katapatan ng isang raga. Ngayon, dahil nga hindi ko sinunod yung advice or habilin ng aking ama, nag-asawa ako ng 3. At alam mo ba kung ano ginawa ko para mapatunayan kung sino yung faithful sa kanilang 3? Anong ginawa mo? Merong dumating sa amin na isang parang political leader, no? Parang bagong sultan. Oo, parang bagong sultan. Di ba ang mga sultan dati ang namumuno sa mga tribo-tribo? Ngayon, ang ginawa nung dumating siya sa bayan namin, meron siyang parang royal rooster, no? Na ang batas niya about sa royal rooster? Na wag daw hawakan. Yeah. Wag daw hawakan kasi lahat yung nangahawak doon mamamatay. Okay, di ba? Meron pa na kayong tradisyon, sa mga kwento-kwento. Napakadaming tradisyon talaga ng mga Muslim sa totoo lang. Oo, so true lang. Tapos ito nga, balik tayo sa kwento. Ngayon, nalalaman ko yun, ang ginawa ko, hinuli ko yung manok. Nilagay ko sa Buti hindi ka namatay kasi hinawakan mo. Di niya ako nahuli. Tapos, ngayon, hinuli ko yung manok, iniharap ko sa kanilang 3, sabi ko sa kanila, patayin nila at katayin nila, and then hatiin na nila ako ng pagkain kasi that time parang cravings ko yata tinola. Hindi ba adobo? O lechon? Tinola nun kasi medyo malamig ang panahon nung time na yun eh. Alam mo ba,
kung paano ko nalamang tapat ang aking raga. Paano mo nalaman na dapat ang iyong raga? Oo. Nung pinakita ko sa kanila yung manok at nung pinakatay ko sa kanila, may dalawang may dalawang gusto takbo. Akala ko ba naman, kaya nila ibigay yung buhay nila para sa akin. So, sino ba yun? Sino ba yung dalawang tumakas? Bakit naman kasi kayo tumakas? Oo. Bakit nga ba kayo tumakas? Bakit nga ba tumakas ang isang bituan at anong tawag doon? Isang balo. Oo. Para sa akin kasi parang hindi ko itataya yung buhay ko para lang sa Siyempre. Ouch! Masakit talaga. Hindi niya itataya ang kanyang buhay, para naman ang mga bituanem. Bakit hindi mo niluto yung binigay niyang rooster? Hindi ko rin naman itataya yung buhay ko para lang sa'yo. Pero alam nyo, guys, sa kanilang tatlo, sa rami ng asawa ko, isa lang talaga ang tapat. Sino yun? Siya yun! Ang aking raga. Ang kanyang raga. Talagang pinatay niya sa harapan ko yung manok, pinatay niya at ginawa niyang isang masarap. Ginawa niyang masarap at mainit na tinola. So, napuno ang aking tiyan by that time, no? So, yun ang sagot sa katanungan mo. Yun ang konteksto ng Maguindanao. The Maguindanao Tale of the Faithful Wife. Okay. So ito nga ang ilan sa mga aking katanungan, Ginoo, na may 3 asawa. So, 3 asawa talaga agad? Para sure lang ba talaga? O collector's edition na? Oo. Alam mo, kaya naging 3 ang asawa ko kasi isa sa mga naging kultura naming mga Muslim, well, hindi naman lahat nagpa-practice ng gano'n, Pero meron kaming parang pwede kami mag-asawa ng higit sa isa, provided lang na natutugunan namin yung pangangailangan nila ng pantay-pantay. So kumbaga kung anong binigay ko dito kay Raga, yun din ang ibibigay ko doon sa dalawa, doon sa dalawang unfaithful, yung Bituanem tsaka yung balo. So yun yung naging paraan mo para ma-convince na magkaayos sila. So ito pa ang isang katanungan para sa iyo. Ano ang feeling na ang pagsunod sa advice ng tatay mo ay humantong sa sultanate level crime? Ay, gusto ko yung tanong mo. At least, ano ulit ang tanong? Uulitin ko ang katanungan. So, ano ang feeling mo na ang pagsunod sa advice ng tatay mo ay humantong sa sultanate level crime? Ako, ang feeling ko lang naman is satisfied naman ako kasi anytime pwede naman akong mamatay. Ang gusto ko lang mapatunayan yung mga salita ng tatay ko na tanging yung mga raga lamang ang nakapagbibigay ng tapat na pag-ibig sa kanilang asawa. So, kailangan brand new. Sa 3 asawa mo, may ranking ba? May ranking ka ba? Kung sino ang favorite o depende sa ulam? Both. Kasi may ranking sa paningin ko dahil dun pa lang sa pinagluto niya ako at hindi siya natakot na mamatay para sa akin. Naging paborito ko na agad ang aking raga. So, natural naman yon. Yung dalawang asawa ko parang for formality na lang na nandito sila Pero sa totoo lang, ayoko talagang isama yung dalawa na yan. Okay, maraming salamat sa iyong mga Thank sagot. you. Napakalaman ng iyong mga sagot. Okay. So, ito naman ang ilang mga katanungan para sa tinatawag na faithful wife. Ay, faithful. So, girl, anong tumatakbo sa isip mo nung sinabi ng asawa mo, lutuin mo tong bawal na rooster? Siguro dahil mahal ko siya at may tiwala ko sa kanya. Wow. Kaya sinusunod ko yung mga sinasabi. Napakatapat na pag-ibig, So, ito pa. Ikaw ba? May balak ka ba talaga na sumunod o gutom ka lang talaga? Dahil may tiwala ko sa asawa ko, talagang sinunod ko yung sinasabi niya. Wow! Then next, sabi nila, ikaw daw ang pinaka-faithful dahil naluto mo yung manok. Totoo bang loyalty yon o love mo lang talaga ang fried chicken? Sa tingin ko, totoong loyalty kasi handa ako itaya yung buhay ko para sa aking asawa.
So, naka-move on ka na ba? Sa stress nung gabi na yon o nag-therapy ka pa? Actually, naka-move on na ako. Hindi ka naman namatay. Buhay siya! Di ba guys? Hindi siya namatay dahil sa manok. So, ito naman ang katanungan para sa balo. No? Ako ang balo. Ikaw nga ang balo. So, ang tanong para sa balo, ba't ka nag-walk out agad nung may rooster na sa usapan? Takot ka ba o wala ka lang sa mood? Sa tingin ko, takot siguro ako ng mga time na yun. Kasi takot ako ng time na yun kasi bukod sa buhay ko yung nakataya doon, baka maaari akong iwan lang din niya after kong gawin yun. In short, hindi siya faithful. Kung lechon ba? Grabe yung mga tanong mga admin to. Kung lechon ba yung pinapatulong sa'yo? Pinapaluto sa'yo? Mag-iiba ba ang storya? Sa tingin ko, oo. Kasi kung lechon yun, or kung hindi rin naman yun ordinaryong roaster lang, mas i-risk yung buhay ko na lutuin siya. Kasi lechon yun eh. Pwede naman akong kumain. Food is life, para kay ating balo. Pwede naman akong kumain din after ko iluto yan para sa asawa ko. Sa tingin mo, eto, seryosong katanungan. Sa tingin mo, bakit may mga ganong bias yung tatay niya laban sa mga balo? Bitter ba siya sa ex? Hindi naman. Sa tingin ko kaya may mga ganong bias yung tatay niya kasi sa tingin ng tatay niya, paniniwala nila noon na ang mas faithful talaga ang mga raga kaya sa mga balo or sa mga divorced na asawa. So, kung buhay pa yung tatay niya, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? May mga maaari lang akong dapat patunayan sa kanya na hindi ganun yung tingin niya. In general, hindi ganun dapat yung tingin niya sa mga balo na katulad namin. O seryoso, ano ang unang naisip mo nung inutusan kang magluto ng Sultan's Rooster? Naisip ko na baka tinetest niya yung loyalty ko and natest naman talaga niya yung loyalty ko sa kanya. So sa lahat nangyari, sa tingin mo, worth it ba talaga yung pagiging asawa ng Ginoo? Ng isang ginoong gwapo nga sa paningin ninyo? Sa tingin ko para sa akin hindi worth it eh. Kasi madami akong kaagaw. Gusto ko yung ako lang. May superiority ano pala? Bye-bye!